hapunan. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang pag-ibig ng Panginoon ayon kay San Mateo. Okay. At pagkaawit ng isang himno, sila ay nagpunta sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Alam ni Jesus na nakatakda na siyang mamatay. Alam niyang siya ay magpapakasakit at mamamatay, na nakapako sa krus para tukusin ang mga taong nilikha ng Diyos na nabulit sa kasalanan at maligtas sa impyerno. Bakit ba kailangan gawin ni Jesus ang magpakasakit at mamatay sa krus? Dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa mga taong kanyang ilalang, ipinadala niya ang kanyang buktong anak na si Jesucristo para tubusin ang tao mula sa kapangyarihan ng demonyo sa sakit at pagkamatay mula sa krus. Alam ng Panginoong Jesus ang takdang araw ng kanyang kamatayan, at bago mangyari ang lahat ng ito, itinatag niya ang banal na Eucharistia sa pagdiriwang ng muling hapunan bilang habili niya sa simbahan. Tinatanong ko ang aking sarili, anong aking gagawin kung sakaling alam ko ang takdang araw ng aking kamatayan? Nang ako'y nagkaroon ng colon cancer, tinanong ko ang doktor kung hanggang kailan pa ang aking buhay. Sagot niya, kahit kami ay mga doktor, hindi namin masasabi hanggang kailan mamamatay ang isang tao. Lahat tayo ay mamamatay. Isang katotohanan dapat tanggapin ni Numan. May nagsasabi, bata pa ako at malakas, ako muna ang magpapakasaya. Gagawin ko ang lahat ng aking gustong gawin, mabuti o masama. Pag matanda na ako, saka na lamang ako magsisisi at hihingi ng tawad sa Diyos. Ilagay natin sa isip ang talinghaga tungkol sa mayamang hangal. Ayon kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 16 hanggang 21. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kahit natabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lamang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasabitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Matuto tayong magmahal at magmalasakit sa ating kapwa. Ito ang ating kayamanan. Dumating man ang katapusan ng ating buhay sa pagkakataong hindi natin inaasahan. Okay lang. Mataas naman ako. Hindi ikaw ang mababa. Ay, yung kamay pa. Panalangin. Panginoon, iniwan mo sa amin ang paraan kung paano ka namin alalahanin. Ito ay ang huling hapunan. Ito ang kaganapan ng iyong pangangaral, paggawa ng mga himala at pagpapagaling. Ito ang buhat ng iyong buhay. Iniwan mo sa amin ang isang maliwanag na halimbawa ng paglilingkod at pagpapakumbaba. Ang banal na Eucharistia ay tinatag sa huling hapunan. Kami ay nagiging bahagi ng iyong katawan. Nakikisa kami sa iyo at ikaw ay nananahan sa amin. Binibigyan mo kami ng tunay na pagkain na hindi lumilipas. Ang tinapay ng buhay na mag-aatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Naglalaan kami ng panahon sa iyo. Magsisimba kami tuwing linggo at pistang pangilin. Ikukumpisan namin sa pari ang aming mga kasalanan. Ihanda namin ang aming sarili sa pagtanggap ng iyong mahal na katawan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo.
ang naging tagapagtasyo. Ang pagtangis ng Panginoon sa Getsemani. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Hali kayo, aking mga alagad. Samahan ninyo ako. Ako'y mananalangin. Ang puso ko'y tigib ng dusa na halos kamatay ko. Maghintay kayo dito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpadarapa siya at nanalangin. "Ama ko, kung maaaring ilayo mo sa akin ang saro ng pagkikirap na ito, gayon may huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba kayo makapagpuyat sa akin kahit isang oras man lang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y malakas, ngunit mahina ang laman." huli siyang lumayo at nanalangin. "Ama ko, kung hindi mailalayo ang saro na ito na hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at dinatnan na naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang tatlong alagad at muli siyang nanalangin at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ng ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang tagapagbahagi po ng pagdinilay para sa ikalawang istasyon ay si Sister Lodit Ribadinera. Sa mga panahong labis tayong nahihirapan, di ba't gusto natin na mayroon tayong kasama, may katuwang at umaagapay? Subalit paano kung wala at ikaw ay nag-iisa? Hindi ba't lalong napakahirap? Nakagagahan sa ating dalahin na iyong alam mong mayroon kang makakapitan, makauunawa at makatutuwang. Noong mamatay ang aking ama, wala akong pera, wala akong hawak na managagamit namin agad-agad. Dahil sa maliit lang naman ang aking sahod at nag-aaral pa ang aming anak, may naitabi man ang aking nanay ay hindi sapat para sa mga gastusin. Idagdag pa ang alalahaning sino ang makakasama ko sa paglakad at pag-asikaso, sapagkat ako lang naman ang anak kasama nila dito sa probinsya. Ang aking asawa ay wala at nasa malayo. Iyong mga alalahaning ganoon ay noon ko lapang naramdaman, para akong mauupos na kandila na hindi ko alam kung paano ko haharapin, sapagkat mayroon naman akong mga kamag-anak na umalalay at tumulong, nakagaan sa aking damdamin ang mga pagkilos nila. Sinamahan ako hanggang sa matapos at mailagay sa maayos ang labi ng aming ama. Naramdaman kong mayroon akong kasama. Ang simpleng tapik sa balikat, pisil sa iyong palad, kahit wala kang marinig na salita buhat sa kanila, ay malaki ang nagagawa sa namimigating puso. Ang pananalangin ng ating Panginoon sa Getsemani ay pinakamalungkot. Kahit na isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan, wala naman siyang karamay sa kanyang nararamdaman. Natatakot siya sa nakatakdang mangyari, subalit ipinagkatiwala pa rin niya sa Ama ang lahat. Isang napakahirap na desisyon ang kanyang ginawa para tayo ay maligtas. Isinuko niya ang kanyang takot at pinili pa rin niyang tanggapin ang kalooban ng Ama dahil sa pag-ibig.
Lubhang napakadakila ng kanyang ginawa para sa atin. Panalangin. Panginoon, oras na ng katuparan na gagawin mong pagliligtas. Maibabalik na muli ang nasirang ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang kabayaran nito, ang pag-aalay mo ng iyong buhay. Nakakatakot ito at nakapangihina ng damdamin, subalit ang iyong tugon ay matibay. Ama, hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang nasusunod. Ang iyong tugon ay pagpapatunay ng iyong pagtitiwala sa iyong Ama. Maraming suliranin at masilimuot na pagsubok ang dumarating sa aming buhay. Maraming bagay na nangyayari na hindi namin matanggap-tanggap. Subalit dahil sa liwanag ng iyong mabuting halimbawa, ay uunawain namin ang mga ito at tatalima rin kami sa kalooban ng Diyos. Ama, mayroon kami mga pansariling nais gawin, pero bago ang lahat, ang aming husgahan kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Lulahati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang ikatlong istasyon, si Jesus ay hinatulang mamatay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan. Samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman, nagpasabi ang kanyang asawa, "Huwag kang makialam sa walang kasalanan. Sapagkat kagabi pinahirapan ako ng panaginip tungkol sa kanya." Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan na hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay ipapatay. "Sabihin niyo kay Pilato na si Jesus ay ipako sa krus." Muli silang tinanong ng gobernador, "Kung gayon, inuulit ko, sino ang ibig ninyong palayain ko?" Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag na Kristo? Ipako sa krus!" "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" Ngunit lalo pa nilang isinigaw. "Ipako sa krus!" Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Sawal! Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito! Bahala kayo!" Sumagot ang mga tao. "Pagkakahilit sa aming mga anak ang kanyang dugo!" At pinalaya si Barabas, ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. "Pinapalaya kita, Barabas, ayon sa kanilang kahilingan, at ang taong ito ay harapinin at ipako sa krus!" Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagdidilay po para sa ikatlong istasyon ay babahagi ni Sister Mercy Malapat. Pagninilay, ang inggit ang nakakasira ng mabuting ugnayan ng tao. May taong naiinggit kapag nahihigitan o nalalamangan siya ng iba. Kahit sa mga tanggapan, mayroon din inggitan. Kapag mabuti ang pagkikitungo ng boss sa empleyado, kinaiinggitan din siya. Kahit sa tahanan ay kinaiinggitan siya ng magkakapit. Gayon din ang magkakapit na ayan. Kapag nakita na umuunlad ang kapatay niya, sinisiraan niya ito kapag gusto natin siya i-down. Nangyari sa akin nung nag-aaral ang isang anak ko sa Beata Elementary School at napili siya bigyan ng libreng paaral simula grade 1 hanggang kolehiyo
ng foster parent na hapon. Nalaman ng may-ari ng bahay at nainggit siya. Pinaalis kami sa kanilang tahanan sa Pandacan, Manila. Yan ang dahilan kung kaya umuwi kami sa sariling bayan ng Magpog, Marinduque. Di mabuti ang naidudulot ng inggit. Inggit ang naghudyok sa mga tao upang dalhin si Jesus kay Pilato upang hatulan. Dito nabugas ng kamay si Pilato at sinabing wala siyang pananagutan sa kamatayan ni Jesus. Marami sa atin ang tulad ni Pilato. Ayaw natin aminin ang ating pagkakamali. Ipinapasa natin ang ating kamalian sa iba. Madalas, pumahatol tayo ng di tama. Hinuhusgahan agad natin ang isang tao ayon sa panlabas niyang kaanyuan. Ang nangyayari sa ating Panginoong Jesucristo nang siya'y hatulan ay huwag natin ulitin sa ating kapwa-tao. Panalangin. Panalangin, Panginoon, hinatulan ka ng kamatayan. Tatapwat wala kang kasalanan. Gumawa sila ng kasinungalingan upang ikaw ay mapahamak. Subalit hindi ka man lamang kumipot. Bakit, Panginoon? Alam mong sila ay mali. Bakit hindi ka tumutol? Hinamak ka ng lahat, ngunit hindi ka sumagot. Tinanggap mo ang parusa at hindi ka man lamang nagpaliwanag. Bakit, Panginoon? Matutunawa kami sa iyong kababaang loob. Tinanggap mo ang lahat alang-alang sa amin. Matutunawa kami na magsabi ng katotohanan at hindi ang panlilinglang. Huwag nawa naming sisirain ang aming kapwa. Tanggapin nawa namin ang lahat ng tao na sa iyong kalarawan at dapat naming igalang at mahalin. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ika-4 na istasyon, ang paghahampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Siya ay hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Hubaran ng damit ang tao yan! Pagsuotan ng balabal na pula! Naglikaw sila ng halamang matinig at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. Suot mo ang koronang nababagay sa iyo! At palibak siyang niluhod-luhuran. Kinuha nila ang tambo at siya ay pinaghahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanilang inalisan ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang tagapagbahagi po para sa ika-4 na istasyon ay si Brother Dre Eisen Pulieda. Sa mga sandaling ito, tunghayan natin si Jesus. Nilibang at paulit-ulit na hampas ang kaniyang tinanggap. Pinutungan pa siya ng koronang tinik. Ngunit sa kabila ng ito, nanatili ang kaniyang kababaang loob at may pusong nagpapatawad. Tayong mga tao, dumaraan din sa mga hampas ng buhay, mga pagkabigo, pangungutya, pagkapahiya at pag-iisa. Minsan, sa dami ng pasanin natin, matatanong natin sa ating sarili na kung karapat-dapat pa ba akong mahalin? May halaga pa ba ako? Ngunit sa sandaling ito, ipinapaalala ni Jesus na mahalaga ka sa kabila ng iyong mga sugat, kahinaan at takot sa buhay. Sa ating sariling buhay, gaano kadalas nating nararanasan ang hagupit ng mga pagsubok? Ilang beses tayo nakakadama ng sakit dahil sa pang-aalipusta ng iba. At sa halip na magpatawad, mas pinipili ba natin magtanim ng galit? Ang koronang tinik ni Jesus ay paalala na kahit sa gitna ng pagdurusa, ang tunay na kasagutan ay pagmamahal at pagpapatawad. Kaya't kung tayo man ay sugatan, tandaan natin hindi kailangan maging perpekto para ibigin ng Diyos. Ang mga tinik na tinanggap natin ay hindi natin kailangang dalhin mag-isa. Laging nariyan ang Diyos na kasama natin. Lagi nating tatandaan, kababaan ng loob
ang ugat ng pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin. Panginoon, Ikaw ang aming hari, subalit ano ang ginawa niya sa iyo? Ang iyong setro ay ang magiging bato, at ang korona mo ay yari sa tinig. Tiniis mo ang hampas at hagupit. Tinanggap mo ang pagkutyang, basta ninyo ang mga hari ng Hudyo. Bakit? Sa wagas mong pagmamahal sa amin, maging sino man kami, mahalaga pa rin sa amin. Mahalaga pa rin kami sa iyo. Ang aming kaligtasan ang nais mo. Hindi kami karapat-dapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Maraming beses na ipinagpapalit ka namin sa iba, at saka alanganin kami sa pagsunod sa iyo. Natatakot kaming mapahamak ang aming responsibilidad o ang anak buhay kapurilidad. Naghuhugas kamay rin kami at gumawa kami ng paraan upang makatakas sa responsibilidad. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging katulad mo. Kailangan din namin magpakasakit para sa iba. Dapat din kaming mag-alay ng buhay. Matutunan nawa namin tumalikod sa layaw ng katawan ng sa gayon ay maging tunay na kami ng mga alay. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ikalimang istasyon, kinasa ni Jesus ang krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya na pasan ang krus patungo sa lugar na kung tawagi Bungo, sa wikang Hebreo, Golgotha. Pinagkakatiwala ko na sa iyo ang taong ito na tinatawag na Kristo. Tinatanggap ko ang krus na aking papasanin. Wala akong magagawa kundi tumalima sa mga pag-uutos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang tagapagbahagi po ng pagninilay para sa ikalimang istasyon ay si Sister Maria Jovit Monciano. Tinanggap, niyakap at ipinasa ni Jesus ang mabigat na kahoy na krus. Ito ang krus na tinanggap ni Jesus na pasanin para sa atin. Walang imik sa pagtanggap niya ng krus na ito. Binago niya ang simbolo ng krus at ang kahalagahan ng pagpasa nito. Nasa aking harapan ang krus na tinanggap at pinasa ni Jesus. Ano ang dahilan? Habang tinitingnan at pinagmamasdan kong mabuti ang krus at si Jesus, at sa aking pagninilay, may dalawang bahagi ang krus. Ang nakahigang putol na kahoy at ang nakatayong putol na kahoy. Ang nakahigang bahagi ay ang mga pagsubok na dumarating sa akin at sa aking buhay, at kung paano ang mga ito ay aking nasusolusyonan. Ito ang aking inspirasyon at ipinapaalala na isabuhay ang pagmamahal at paglilingkod sa aking kapwa, tulad ng pagmamahal ni Jesus sa akin. Ang nakatayong bahagi naman ay nagpapaalala sa akin na dapat akong bumangon, tumayo at harapin sa kung anuman ang aking pinagdaraanan sa buhay, sapagkat muli akong naniniwala na walang kapantay na pagmamahal ng Diyos na tinubos ang dugo at kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya naman, tinatanggap ko ng buong galak na yakapin ang pang-araw-araw na krus na dumarating sa aking buhay. Maging maliit man ito o malaki, tulad ng pagtanggap ni Jesus ng kanyang krus patungo sa Kalbaryo. Sapagkat naniniwala ako na sa paglalakbay ko dito sa lupa, ang krus na nagsisilbing gabay na tinutungo sa kaharian ng Ama sa muling pagkabuhay sa langit. Aminin natin na kapag may mga problemang dumarating sa ating buhay, pinaghihinaan agad tayo ng loob, lalo na kung tayo ay hindi handa sa pagdating ng problema, at higit na nakapaglulupaypay kung ito ay sunod-sunod na dumarating sa akin, hanggang sa napapagbuntong-hininga na lang ako at napapailing. Ewan ko nga ba, kahit di mo naman inaanyayahan na dumating ang problema sa aking buhay, kusang dumarating. Sa hirap man o ginhawa, sa kasayahan man o sa kalungkutan, nasa itaas ka man o nasa ibaba, mayaman ka man o mahirap, walang pinipili ang problema sa gusto niyang puntahan
sa sinuman sa atin. Yan ang problema sa problema. Walang pasintabi kung kailan siya darating sa ating buhay. Hindi siya kakatok sa ating puntuan at sasabihin, "Tao po, problema po ako, papasukin niyo ako." Walang ganon. Lagus-lagusan ito kung pumasok sa aking pintuan ng buhay at labas-masok pa. Ang bawat isa sa atin ay may mga krus na ipinapasan o dinadala sa ating buhay. Sa buhay, kinakailangan kong maging matibay, matatag at malakas upang pasanin at tanggapin ang krus na nakaukit na sa aking landas. Katulad palagi ng pinapaalala sa akin ng yumaon naming minamahal na si Mr. Pedro Leal, ang isa sa hindi ko makakalimutan ang mga katagang, "When failures and disappointments ever confront in your lives, you must not be easily discouraged. You must have the indomitable courage. Courage that recognizes no barriers and yields to no discouragement. And most importantly, don't forget to have a deep faith in God." Kahit pasan-pasan ang problema ay aking haharapin basta't may pagtitiwala ako sa aking sarili at higit sa lahat, may matibay na pananalig sa Diyos. Ang aking krus na ibigay niya, tulad ng kung paano pinasa ni Jesus ang kanyang krus, ay buong puso ko ring tatanggapin, yayakapin at papasanin. Ang krus ay aking din ngayong pinapasan, ay kinakaya, kinaya at kakayanin pa. Panalangin. Panginoon, tinanggap mo ang krus na mabigat. Isa kami sa mga nagpatong ng krus sa iyong balikat. Ikaw ang nagbayad sa nagawa namin pagkakamali. Pagpapatawad ang iyong isinukli sa aming pagkakasala. Pag-ibig ang iyong ibinigay sa aming mga pagkukulang. Kaibuti mo, Panginoon. Subalit ano ang aming iginanti sa iyo? Ayaw na namin magtiis o magpakasakit. Palagi kaming nakakapuna o nagbibintang. Ang aming sarili lamang ang aming kinikilala. Ang iba ay itinuturing naming hadlang sa aming paangat sa buhay. Turuan mo kami maging tulad mo, O Panginoon. Lulati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang ika-6 na istasyon, ang pagdadapa ni Jesus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Manghihina na kayo, alalayan natin siya. Bakit nga ba ginagawa niya? Ang pagninilay po para sa ika-6 na istasyon ay babahagi ni Sister Susan Ola. Pagninilay. May mga pangyayari sa ating buhay na nararanasan natin na tayo ay masasaya. Lalo na kung may mga pagdiriwang, mga birthdayhan, kasalan, at halimbawa ay nakapagpatapos tayo ng pag-aaral ng ating mga anak, nakakadama tayo ng kasiyahan. At kung hindi naman nakakamtan ang mga pangarap, tayo ay nalulungkot sa mga kabiguan natin sa buhay, lalo na sa panahon ngayon, nakakaranas ang karamihan sa atin ng kahirapan. Sa kabilang banda naman, ganito ang ilan sa mga pangyayari sa ating buhay, tayo ay nagsisikap na bumuti ang ating kalagayan, maging pangkabuhayan, pangpolitika, panglipunan at pangkalikasan. Anong hirap maghikayat sa mga gawaing pangsimbahan, na ang layunin ay mapalapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating kapwa. Pero marami pa rin ang binabaliwala ang layunin ito. Tayo na po, may misa po kita sa ating mga kapilya. Ang sasabihin ay, marami po kaming agawin, nakakatamad, at ang iba't iba pang mga dahilan ng kawalan ng panahon at kakulangan ng pananampalataya upang sambahin at magpasalamat sa ating Panginoon sa pagbibigay niya ng biyaya ng buhay. Ang pagkadapa ng ating Panginoong Jesus ay nagpapaalaala sa atin na siya ay nagpakasakit, nagtiis ng hirap sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Tayong lahat ay magsikap na isabuhay ang kababaang loob. May mga sakramento na itinatag ang ating Panginoon upang tayo ay makapanumbalik sa Kanya. Isa ang sakramento ng pakikipagkasundo o kumpisal.
Magsisi tayo ng lubos at magsikap na magpanibagong buhay. Alalahanin natin ang tiniis na hirap ng ating Panginoong Hesus sa pagpasa ng krus dahilan sa ating mga kasalanan, kung kaya ang Panginoong Hesus ay nadapa. Patawarin mo kami, Panginoon, sa tuwing tinatakasan namin ng aming mga problema, sa pagiging manhid namin sa pangangailangan at pagtulong sa aming kapwa, sa kakulangan ng aming pagtsatsaga sa aming mga gampanin. Biyayaan mo kami na makayanan naming pasanin at yakapin ang aming mga problema at makapagpasimula ng bagong buhay. Gawin mo kaming karapat-dapat na komunidad ng mga alagad o tagasunod mo upang maging daluyan kami ng buhay at pagkilos ng ating simbahan. Panalangin. Panginoon, dahil sa bigat ng krus, ikaw ay napasubasok. Labis kang nahirapan sa mga hagupit na lumatay sa iyong katawan. Labis kang nanghina dahil sa maraming dugo na dumanak mula sa iyong ulo gawa ng koronang tinik. Subalit ikaw ay bumangon. Para bang sinasabi mo sa bawat isa sa amin na huwag kami mananatili sa pagkasubasok kung kami ay nadadapa sa putik ng pagkakasala. Kinakailangan bumangon din kami. Sa tulong mo, Panginoon, babangon kami muli mula sa isang buhay na walang direksyon tungo sa isang buhay na aayon sa kalooban ng Diyos. Babangon kami sa pagkakaalipin sa mga bisyong sugal, alak o drugs tungo sa isang buhay na nakalaang maging kasangkapan mo sa iyong misyong pagliligtas dito sa lupa. Iwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ikapitong istasyon. Si Jesus ay tinulungan ni Simon Sereneo. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking taga-Sirene. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ikaw, pasanin mo ang krus ito! Bakit ako? Wala na tanong pa, pasanin mo na! Kung yan ang nais nyo, gagawin ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang paninilay po para sa ikapitong istasyon ay babahagi ni Kapitan Crisanto Motia. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kahit si Adan, sa kabila ng napakagandang halamanan na ipinagkaloob sa kanya, ay nakaramdam pa rin ng matinding kalungkutan dahil sa siya'y nag-iisa. Kaya naman, nang mapanood ito ng amang lumikha, agad ay binigyan siya nito ng makakasama. Ganoon din po tayo. Maaring nasa atin ang lahat-lahat. Ngunit darating din ang mga panahon na kakailanganin natin ang tulong ng iba. Sa panahon natin ngayon, kung saan may banta ng mga kaguluhan, kung saan may mga dumarating na kalamidad dahil sa pagbabago ng klima, at kung saan marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas ng gutom at kahirapan, ay higit nating kailangan ang pagkakaisa at pagtutulungan. Sa malaki man o sa maliit na paraan ng pagtulong sa ating kapwa, hindi man ito tuluyang ikapawi ng hapdi at kirot, ay makagaan man lamang sa pasanin ng iba at magdulot ng bagong pag-asa upang magpatuloy sa buhay. Tulad ni Simon, na sa maikling panahon niyang hinalinhan si Jesus sa pagpasa ng krus, ay nagdulot ng malaking kaginhawahan upang kahit papaano ang Panginoong Hesukristo ay makapagpahinga. Isang napakagandang halimbawa at tagubilin sa atin na ang pagtulong sa kapwa ay pag-ibig sa ating amang lumikha. Panalangin. Panginoon, ang bundok ng Kalbaryo ay malayo pa at kinakailangan marating mo ito sa gitna ng iyong mga paghihirap at pasakit.
Ngunit walang nagkusang tumulong sa iyo. Kinakailangan pang pilitin ang isang tagamasid. Tulungan mo kami, Panginoon, na matutuhan naming tumpyo para sa iyo. Alisin mo sa aming sarili ang takot na masangkot, ang kaduwagan sa pagdamay, ang pangingiming magbigay kung hindi magagantihan. Gawaran mo kami ng pagkatakot hindi sa tao, kundi sa Diyos. Kung kami natutokso sa maling ugaling, pakiusapan o mabuting usapan. Luwalhati sa Diyos Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang ikawalong istasyon, si Jesus at ang mga babaeng taga-Jerusalem. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa Kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Anong ginagawa niyo sa Kanya? Wag! Maawa kayo sa Kanya! Wala siya kasbilada! Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Darating ang araw na sasabihin nila sa mga bundok, kumuho kayo sa amin, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tayo? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Ang pagdilay po para sa ikawalong istasyon ay babahagi ni Sister Robin Banggi. Sa ikawalong istasyon ng Danang Cruz, makikita natin si Jesus na naglalakad patungo sa bundok ng Kalbaryo. At sa kanyang daraanan ay may mga babaeng taga-Jerusalem nagsisimulang maghinagpis at magluksa para sa kanya. Ang mga kababaihan ay naglabas ng kanilang malasakit. Ipinakita nila ang kanilang pagdadalamhati sa kalagayan ni Jesus na halos mawala ng lakas at pag-asa sa kanyang paghihirap. Habang tinitingnan ng mga babaeng ito si Jesus, ipinakita niya sa kanila ang isang mensahe na hindi inaasahang isang mensahe ng pag-asa sa kabila ng matinding kalungkutan at paghihirap. Sinabi ni Jesus, "Huwag ako ang tangisan ninyo. Ang tangisan ninyo ay ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak." Itinuturo sa atin ng tagpong ito ang kahalagahan ng malasakit at pagiging sensitibo sa mga pagsubok ng iba. Habang tinitingnan natin ang paghihirap ni Jesus, ito ay palaala na ang ating mga luha ay hindi palaging para sa ating sarili, kundi para sa mga kaibigan at sakit ng iba. Sa mga pagkakataong ganito, tayo ay tinatawag upang maging instrumento ng pagkalinga at paglingap sa pangangailangan ng iba. Naway magsilbing gabay ang mensahe ni Jesus sa mga babaeng taga-Jerusalem na laging maghanap ng pagkakataon upang magpakita ng malasakit hindi lamang sa mga malapit sa atin, kundi pati na rin sa mga nahihirapan at nagdurusa sa ating komunidad. Naway matutunan nating maging handa na magpakita ng malasakit at pag-ibig at magsikap na tumulong na mapawi ang mga paghihirap ng iba, tulad ng ipinakita ni Jesus sa gitna ng kanyang sariling pagdurusa.
Panalangin. Sa hiwaga na bumabalot sa mga pangyayari, ay hindi nababatid ng mga babaeng taga-Jerusalem na ang dapat nilang tangisan ay ang kanilang sarili. Kami man, Panginoon, ay dapat tumangis sapagkat kami ay makasalanan. Kaya, mahabag ka sa aming Panginoon naming Jesus. Wala nga namang kwenta ang aming buhay rito sa mundo kung mawawalan kami ng grasyang kaloob mo. Habang sumasama kami sa iyo sa daan ng krus, ay ipaubaya mo sa amin ang pagkakataong ito na lumuha kami ng may pagsisisi. Tulungan mo kami magsisi dahil sa mga ginagawa namin pagtalikod sa iyo. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Si Jesus na ating Panginoon, ipinako na sa krus. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Ipinako sa krus si Jesus na ating Panginoon. Ang ikasiyam na istasyon. Si Jesus ay nubaran at ipinako sa krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgota, na nangangahulugang pook ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi niya ininom. Nang may pako na siya sa krus, kanilang pinaghati-hatian ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. Painumin ang alak ang taong yan! Opo, masusunod! Inumin mo! Gulaan niyo, katakutan! Gulaan kami dyan at ipapako na natin sa krus! Mabali! Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagninilay para sa ikasyam na istasyon ay nabahagi Sister Imelda Llamas. Sa istasyong ito, si Jesus ay hinubaran ng kanyang kasuotan bago ipinako sa krus. Hindi lamang ang kanyang damit ang inalis sa kanya, kundi pati ang kanyang dignidad bilang isang tao. Naranasan niya ang matinding kahihiyan, pagturusa at kawalan ng lahat ng bagay. Ngunit tinanggap niya ito ng buong pagpapakumbaba at pagmamahal. Sa ating buhay, may mga pagkakataong pakiramdam natin ay hinubaran din tayo ng ating seguridad, yaman o dangal. Kapag tayo ay pinakahiya, inaapi o inaagawan ng mga bagay na mahalaga sa atin. Paano natin ito hinaharap? Si Jesus ay nagpakita ng halimbawa ng pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Kahit sa gitna ng kahihiyan at sakit, inaanyayahan niya tayo magpakumbaba, ipagkatiwala ang ating sarili sa Diyos at hanapin ang tunay na yaman, hindi material na bagay, kundi sa Kanya. May mga pagkakataon sa ating buhay, nakakaranas tayo ng kahihiyan o pagkawala. Mahirap itong harapin, subalit may mga paraan upang matugunan ito na may pananampalataya at pag-asa. Sa pagkawala ng aking asawa, mga 4 na taon na ang nakaranas kami mag-ina ng sobrang sakit at lungkot. Normal lamang ang pakiramdam ng ganito. Hindi namin hinayaan na lamunin kami ng emosyon. Sa gitna ng kanyang pagkawala, ang Diyos ang aming naging sandigan. Sa halip na manatili sa sakit na dulot ng kanyang pagkawala, sinubukan namin pag-aralan kung ano ang matutunan mula dito. Dahil sa bawat pagsubok sa buhay, ay may aral na maaaring magpalakas sa atin. Upang matularan natin si Jesus sa pagtanggap ng sakripisyo ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, magpakumbaba tayo na tanggapin ang kaloob ng Diyos. Tulad ni Jesus sa halaman ng Gethsemane, dapat tayo magutong magtiwala sa plano ng Diyos kahit gaano man kahirap o kasakit ito. Sinabi niya, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang kopang ito.
Gayunman, hindi ang aking kalooban ang masunod, kundi ang sa iyo. Kahit sa gitna ng paghihirap at pagturusa, hindi bumitaw si Jesus sa kanyang pananampalataya. Dapat din tayong manalig sa Diyos sapagkat may layunin ng bawat sakripisyong ating kinahaharap. Sa pamamagitan ng panalangin, pagsunod at patuloy na pagtitiwala sa Diyos, maaari nating matularan si Jesus sa pagtanggap ng sakripisyo na may pananampalataya at walang pag-aalinlangan. Ang mga pagsubok natin ay maaaring maging kwento ng tagumpay at maaaring gamitin upang tulungan ang iba. Panalangin. Panginoon, Ikaw ay inubara ng iyong mga kaaway. Ikaw ay hindi lamang inubara ng damit, kundi pati na rin ng dangal. Tiniis mo ito dahil sa pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hubarin namin ang ugaling mapagkunwari at pagnanasang magsamantala sa kahirapan ng iba. Bihisan mo kami ng aral mo upang makapag-alay rin kami ng buhay alang-alang sa kapwa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Si Jesus na ating Panginoon, paraiso ipinangako niya. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Paraiso ipinangako niya, si Jesus na ating Panginoon. Ang ikasampung istasyon, ang pinagpalang magnanakaw. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinuya siya ng isa sa mga nakabitin at ang sabi, ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagkakalit ka. Ngayon kay padalhin kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang pagninilay para sa ikasampung istasyon ay mamahagi ni Sister Stella Raquel. Bakit kaya sa isang pagkakamali ng tao ay nakakalimutan na ang 10 kabutihang kanyang nagawa? Kuminsan kasi ang ating pananaw sa tao ay nakapuna. Palagi natin iniungkat ang kanyang nakaraan. Bakit natin kinalimutan banggitin ang mga magaganda at makukulay na pagsasamahan? Tingnan natin ang ating Panginoon. Kinakalimutan niya ang ating madilim na kahapon at pinatatawad niya ang lahat nating mga kasalanan. Patuloy siya na itiwala sa ating kabutihan. Ang Panginoon ang ating dakilang huwaran. Panginoon, isang tapat lamang na banal na dugo, isapat na upang kami maligtas. Subalit, tinanggap mo ang mga kahirap sa iyo, ang mga walang paniniwala sa iyo. Isang ibig paghamak na ikaw ay ipako sa gitna ng dalawang pagnanakaw. Nagtagal pa ito ng pangungutya, pagtulo, panunukso, hindi sila natagumpay. Napagpagalitan ka, pagkos tinignan mo sila ng iyong tingin na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Hindi kami nawawala ng pag-asa na masuklian namin ang iyong pagmamahal. Tulad ng pagnanakaw na iyong pinagpala, dahil nagsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Nagsisisi rin kami sa pagbibigay ng dalamhati sa iyo. Tulungan mo kami magbalik loob at paglaan ka ng animo ganap sa paraiso. Panati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Si
Jesus na ating Panginoon, ibinigay si Birhen Maria. O Kristo, awa, maawa ka sa aming makasalanan. Maria, mahal namin si Jesus na ating Panginoon. Ikalabing isang istasyon. Ang mahal na ina at ang mahal na alagad sa paanan ng krus. Sinasamba at pinupuri ka namin, Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kaniyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kaniyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, Inang, ang iyong ina. At sinabi sa alagad, ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kaniyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagninilay para sa ikalabing isang istasyon ay ibabahagi ni Sister Mila Marciano. Makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ganyan din tayo kung magbibigay tayo sa ating minamahal. Pinipili natin ang pinakamaganda, pinakamahal at pinakamahalaga. Kaya naman, inaalagaan at minamahal din ito ng tumatanggap. Damang-dama ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin at sa buo kong pamilya. Binigyan kami ng Diyos ng isang pamangkin na naging daan upang marating ko ang magagandang lugar sa labas ng bansa. Ang biyaya ng pagiging single namin magkakapatid ay naging daan din upang maibahagi namin sa aming kapwa ang biyayang aming natatanggap. Damang-dama ko rin ang pagmamahal ng Diyos. Binigyan niya ako ng malakas na pangangatawan na naging dahilan ng pagsama-sama ko sa mga pilgrimages dito sa iba't ibang pook sa Pilipinas. Nang magpunta kami sa Rolling Hills sa Batanes, at doon, nag-morning prayer, may nakaalalay agad sa aking dalawang kasama sapagkat napakalakas ng hangin sa bundok. Nang kami ay sumama si pilgrimage sa Jerusalem, nakaalalay agad sa akin ang aming pilgrim coordinator. Isinakay niya ako sa wheelchair para mabilisan kami makasakay sa Emirates Airlines. At gayon din, nakaalalay siya sa akin nang umakyat kami sa bundok. Sapagkat kung ako'y maglalakad, ako ay mahuhuli. Kaya pinsakay niya ako sa taxi. Tunay na mahal ako ng Diyos. Kung tayo ay may kasama sa bahay na aalis at nagpapaalam, kadalasang sinasabi namin, ang mag-ingat ka, patnubayan ka ng Diyos. Ang mga salitang ito ay may pabaong pagmamahal. Nang ipagkaloob ni Jesus ang kanyang mahal na ina sa kanyang mahal na alagad, ay pinagkaloob din siya sa atin upang maging ina na rin natin. Lubang mahal ng Diyos ang mundo, kaya binigay niya sa atin ang bugtong niyang anak na si Jesus. Bilang ganti ng pagmamahal niyang ito sa atin, marapat lamang na sundin natin ang kanyang mga utos, manalig at sumampalataya tayo sa Panginoong Diyos. Panalangin. Panginoong Jesus, hindi ba't nadagdagan ang iyong pagdurusa nang makita mo ang iyong mahal na ina na nagdadalamhati dahil sa nangyari sa iyo?
Ang mahal mong ina ay karamay mo sa iyong pagdurusa. Sino nga bang ina ang makakatagal kung nakikita niya ang kanyang anak na pinahihirapan ng iba? Dahil sa pagmamahal mo sa iyong ina, ay natasan mo ang iyong alagad na matalik mo ring kaibigan na huwag siyang pababayaan. Mapalad din ang iyong alagad sa pagkaroon ng ina. Salamat sa iyo, Panginoon, at ibinigay mo sa amin ang iyong ina upang maging ina rin namin. Tinatanggap din namin si Maria ng buong puso. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Si Jesus Si Jesus ay nakapit sa krus. Sinasamba ang puri ka namin ng Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Mula sa maghaling tapat hanggang tatlong hapon ay nagdinig sa noon na Panginoon. Nang magdidagdag ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinayaan? Ngayon ito nagdala sa mga tayo doon at sinabi nila. Tinatawag na si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponga. Tinigmak ng maasim na alak. Inilagay sa ulo ng isang tambog at ipinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba. Hintayin muna! Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Sumunod sa Jesus at nalagutan ng hilinga. Ama ko, pinagkakatiwala ko sa iyo ang hirang kong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang paninilay para sa ikalabindalawang estasyon ay inihanda ni Brother Melvin Lauresta na ibabahagi sa atin ni Brother Nico Santiago. Pagninilay, may dalawang katotohanan sa ating buhay na mahirap tanggapin. Una ay ang pagtanong. Ang ikalawa ay ang kamatayan ay darating sa lahat. Masakit tanggapin kapag ang mahal mo sa buhay ay namatay. Nangungulila tayo at namuluha. Nagtatanong, bakit siya pa ang kinuha? Tunay na nakalulungkot kapag tayo ay namamatayan. Nang mamatay ang aking ama taong 2016, ay maluwag namin natanggap ang kanyang pagkawala. Palibhasa si tatay ay leader ng isang komunidad kung saan nagpapalaganap sila ng mabuting balita ng Panginoon. Naipakilala niya sa aming pamilya ang Panginoong Diyos. Gatid namin ang pagpanaw niya ay magiging daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong malungkot kung kunin ng Diyos ang mahal natin sa buhay. Oo, hahanap-hanapin natin ang masasayang sandali na kapiling natin sila. Huwag natin ikalungkot ang kamatayan sapagkat ito ang susi upang marating natin ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Panginoong Jesus, habang namayubay ka sa krus, ay wala sa mga iniis mo ang iyong isip. Bagkus ay naalala mo pa ang mga nagpapahirap sa iyo. Tumawag ka sa Ama at sinabi mo, Ama, patawag kayong sinabi. Ipinakita mo sa amin ang isang magandang huwaran at isang pagmamahal na reason. Kailangan namin ang iyong magandang halimbawa sapagkat mahirap magpatawad sa mga magkasala sa amin. Tulad sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang ikalabintatlong istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon atin kay San Mateo. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na ang alay Jose. Siya ay alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang pangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya
Kinuha ni Jose ang bangkay at ibinalot ng bagong kapit ng lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nilalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintok nito ang isang malaking bato sa kaumalis. Naroon din si Maria Magdalena at ang isa pang Maria na nakaupo sa tapat ng libingan. Maaari ko bang hilingin ang bangkay ni Jesus ipakamit sa ilibing? Hindi kaya ang hinihingi ng tao nila. Bibi ko. Nang dahil sa amin, Panginoon, nagsakripisyo ka ng iyong buhay. Maraming salamat sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, patawad po. Pinagsisisihan po namin lahat ang aming mga kasalanan. Paalam, Panginoon. Paalam. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang pagninilay para sa ika-13 istasyon ay ibabahagi ni Sister Eileen Labaw. Masakit kahit kanino ang isipin. Hindi mo na makikita kahit kailan ang isang minamahal. Ito ang dahilan kung bakit natatakot tayo sa salitang kamatayan. Sabihin man natin na handa tayo sa ganitong pangyayari. Hindi maiaalis ang sundot ng takot at pag-aalala. Subalit ang kamatayan ay isang katotohanan na hindi natin maaaring iwasan. Lahat tayo ay mawawala at tatawid sa isang dimensyon ng buhay. Tulad ng katotohanan, maging si Jesus ay namatay at nangulila rin ang mga nagmamahal sa Kanya. Nagkagayunman, ang matibay na pananampalataya ang naging sandigan ng lahat. Ito rin ang dapat nating yakapin. Kumapit tayo sa pananampalataya na ang kamatayan ay isang pagtatapos upang magkaroon ng isang bagong panimula sa ating buhay. Panginoong Jesus, nagsimula ang iyong buhay sa isang hiram na sabsaban at ngayon natapos din ito sa isang hiram na libingan. Tinupad mo ang kalooban ng iyong Ama. Naganap na ang pagliligtas sa sanlibutan.
Ibinalik mo sa tao ang dati niyang karangalan, na panauli na ang naputol na ugnayan ng tao at ng Diyos. Malaki ang naging puhunan mo para sa aming kaligtasan. Tinubos mo kami sa pamamagitan ng pagbuhos mo ng iyong mahal na dugo. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maisabuhay namin ang iyong mga aral at ang naging buhay mo sa lupa. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Ang ika-14 na istasyon. Si Jesus ay muling nabuhay. Sinasamba at pinupuri ka namin, O Kristo. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga. Pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Maria, halika. Samahan mo ako. Tingnan natin si Jesus sa kanyang libingan. Tara, sasamahan kita. Biglang lumipot ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasing puti ng busilak ang kanyang damit. Nang inig sa takot ang mga bantay at nagulantang animoy patay nang makita ang anghel. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Mali kayo. Tignan ninyo ang pinag-ibingan sa kanya. Madali kayong ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at papunta siyang Galilea. Makikita niyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. Dahil silang umalis ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbo nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Pumayo kayo at sabihin ninyo sa mga kapatid ko, pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako. Mabuting balita ng Panginoon. Ang pagninilay para sa ika-14 na istasyon ay babahagi ni Brother Joseph Neil Mangi. Noong muling mabuhay si Jesus, nagbabunan siya kasama ang 2 disipulo patungong Emmaus. Noong muling mabuhay si Jesus, naghanda siya ng mga inihaw na isda sa dalampasigan para sa mga apostol. Noong muling mabuhay si Jesus, inutusan niya si Pedro na pakainin ang kanyang mga tupa. Bilang isang seminarista, napagtanto ko na hindi naman pala kailangan palaging gawing komplikado ang pag-unawa sa muling pagkabuhay. Para sa akin, siguro ang muling pagkabuhay ay tungkol sa pagkain. Sa mga sandali ng pagsasalo, siguro ang muling pagkabuhay ay tungkol sa pag-ibig, at ang pag-ibig ay tungkol sa pagkain. Ang pag-ibig ay tungkol sa simpleng pagtatanong ng, kumain ka na ba?
Ang pag-ibig ay tungkol sa simpleng pangakong may pasalubong akong merienda. Ang pag-ibig ay tungkol sa simpleng pag-aalok ng tara, sabay tayong kumain. Ang pag-ibig ay tungkol sa pagpapaalala, huwag kang magpapalipas ng gutom. Ito ay mga simpleng salita na para bang nagsasabi, mahal kita. Hindi ba't madalas natin naaalaala ang isang tao ng dahil sa pagkain? Minsan kapag kumakain tayo, maaalaala natin ang mga tao na kasalo natin noon. Maaalaala natin ang paborito nilang ulam. Maaalaala natin ang lasa ng kanilang luto. Minsan kapag kumakain tayo sa labas, nasasabi natin, mas masarap pa rin talaga ang luto ni nanay. Iba pa rin talaga ang luto ni tatay. Kaya naman, ang muling pagkabuhay ay hindi lamang basta tungkol sa pagkain. Tungkol ito sa pagdamay. Tungkol ito sa pag-iimbitang kumain tayo. At sa mga sandaling yun, kahit nasa gitna man tayo ng mga paghihirap, pakiramdam natin parang gumagaan. Dahil ang pagsasabing, tara, kumain tayo, ay parang pagsasabing, narito ako, hindi ka nag-iisa. Sa simpleng mga pagkakataong iyon, ipinapaalala ni Jesus sa atin na kahit anuman ang mangyari, sa gitna man ng ating mga paghihirap, makakahanap pa rin tayo ng mga sandali ng pag-asa. At madalas, nararanasan natin ito sa mga simpleng sandali, katulad ng pagsasalo sa pagkain. At sa tuwing nagsasalo tayo sa pagkain, tayo ay nakikiisa sa muling pagkabuhay. Dahil ang muling pagkabuhay ay nagaganap tuwing mayroong pagmamalasakit. Ang pagmamalasakit ay nagaganap tuwing mayroong pag-ibig. At ang pag-ibig ay tungkol sa pagkain. At ang rurok ng pagsasalo sa pagkain ay ang pagdiriwang ng huling hapunan. Sa pagdiriwang natin ng huling hapunan para sa paglilibing, ating naririnig, sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas, ngayon aming natitiyak, kamatay ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Hindi natatapos ang lahat sa kamatayan, hindi natatapos ang lahat sa pagdurusa, hindi man nawala ang mga sugat ni Jesus matapos ang siya'y muling mabuhay. Pinapaalalahanan naman tayo nito na ang muling pagkabuhay ay hindi tungkol sa pag-aalis ng sakit, kundi sa pagtanggap ng mga sugat habang patuloy na pinipiling mabuhay. At sa huli, ang muling pagkabuhay ay hindi lamang tungkol sa pagbangon mula sa kamatayan. Tungkol din ito sa pagtulong na ibangon ng isa't isa at ipaalaala na hindi natin kailangang harapin ang mga pagsubok ng mag-isa dahil pagkatapos ng lahat, sa ating muling pagkabuhay, maririnig din natin ang tinig na nag-aanyayang kumain sa bibig ng ating Panginoon. Panalangin. Panginoong Jesus, sa pagsapit ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Ang pagkabuhay mo ay nagpapatunay na nalupit mo na ang kasalanan at nasupil mo ang kamatayan. Binuksan mo sa amin ang pinto ng langit. Tulungan mo kami, Panginoon, upang hindi kami malungkot sa pagpasan namin sa aming mumulting krus. Naway, may pamalas namin sa aming salita at halimbawa na ikaw ay buhay sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na maipangaral sa iba ang iyong salita. Luwan natin sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Huling panalangin. Panginoong Jesus, sa pagninilay-nilay namin sa daan ng krus, dinaanan mo ang inapagtanto namin ang mapait na bunga ng aming nagawang pagkakasala. Ang mahal mong dugo ang naging kabayaran para mapalaya kami sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang buong buhay mo ay kapalit ng iyong pagliligtas sa katauhan. Tulutan mo kami may sa buhay ang iyong magandang halimbawa. Ngunit ito ay magagawa lamang namin sa tulong mo. Wala kaming magagawa at aming sariling pag-uksa, kung hindi mo kami alalayan. Salamat o Panginoon sa ginawa mong pagliligtas sa amin. Salamat Panginoon sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat Panginoon sa ipinakita mong pagmamahal sa aming lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo rito sa lupa para nang sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, kinahanap kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay ulit. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapala na unang-una, ngayon at pagkong ay naman. Amen. Hindi na pasikura. Ay, pasikura.
po ng ating minamahal na Kura Paroko, lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong pakikisa ng lubos ng buong pagninilay at pagmamahal sa ating tradisyon dito sa Mungkog, Istasyon Mineral. Palakpakan po natin ang bawat isa. Salamat po sa ating mga namumot. Ganun din po sa ating mga direktor, kay Ma'am Pilipina, Manoos, kay Sir Edu, at sa lahat po ng mga cast ng ating ginagawang Istasyon Mineral. Maraming salamat po sa inyong lahat.